Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Gimbal Horror Stories. At pati na rin po sa subscribers nito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ellie. Isa pong office worker dito sa Maynila. Ang kwento ko pong ito ay nangyari 5 years ago. Opo, 2019 lang po nangyari itong ikukwento kong karanasan. Bata pa lang po ako nagtatravel na po ako sa kung saan saan kasama sina mama at papa. Kaya naman noong nagka-work na ako nagtatabi talaga ako ng pera para sa mga trips ko sa iba't ibang lugar. Madalas group trip ang ginagawa ko kasama mga kaibigan ko noong college tulad po ng ikukwento ko sa inyo. 10 po kami magkakaibigan, Sir Gimbal. Hindi ko na po ipapakilala isa-isa dahil hindi naman po sila lahat kasama sa kwento ko. So iyon na nga po, group trip po talaga yung plano namin. Nakapagpabook na kami noon ng ticket pero nung malapit na, mga 1 linggo na lang bago yung trip nag-atrasan yung iba. Medyo nagtalo pa po kami noon kasi naman hindi naman kami anak ni Henry C. para sa ganoon na lang na basta-basta ikakancel yung trip namin. Pero nagmamatigas noon yung iba. Ang sabi nila may mga work sila at busy na kung pwede rin daw ay sa ibang araw o buwan na lang namin ituloy. Putya, sana sinabi na nila ng mas maaga, di po ba? Bad trip ako noon. Nakapag-file na kasi ako ng leave. 3 days and 2 nights din kasi yung trip kaya sayang kung gugugulin ko lang yun sa kwarto kakanood. Kaya naman gigil kong sinabi sa kanila na tutuloy ako mag-isa dahil nakakahinayang din yung pera ginastos ko. Sinabi naman nilang bahala raw ako. Hindi ko sila nireplyan noon. Bad trip kasi ako ng sobra, Sir Gimbal. A day before yung trip nakatanggap ako ng text mula kay Presi at Camille. Sasama raw sila sa akin pa Cebu. Dahil lang hihinayang din sila sa pera na ginastos nila. Medyo bad trip pa rin ako noon kaya okay lang ang nireply ko pero deep inside masaya ako dahil kahit papaano may makakasama naman pala ako. April 2019 ng tanghali sa may Alimol sa Cubao kami nagkita. Yung tabi po ng SM Cubao. Kumain lang kami ng tanghalian at bumili ng snacks bago dumiretso sa Naiya. Naging maayos naman yung biyahe namin pa Visayas. Yun nga lang pagdating namin napag-alaman namin yung binook namin na hotel kinancel ng isa namin na kaibigan. Yung mga isa sa mga umayaw at di sumama. Tinawagan namin siya at sobrang bad trip kami noon sa sagot niya. Akala ko kasi joke nyo lang yung tutuloy kayo. Yan ang reply sa amin ng isa naming kasama na nag-cancel ng hotel. Napapamura pa kami noon. Peak season pa naman noon dahil April at madalas ay patapos na rin ang klase or tapos na ang klase ng mga estudyante kaya nagliliwaliw na sa ibang lugar. Marami rin ang nasa bakasyon na ng mga panahon na to. Napilitan tuloy kami maghanap ng ibang hotel. Ang kaso dahil peak season ay nagkakaubusan na. Hanggang sa mapalpad kami sa bandang Mango Avenue. Hindi ko na po sasabihin yung pinaka-transient house kung saan kami nagstay. Dahil ayoko rin po magkaroon ng issue. Basta ang masasabi ko na lang po ay talagang luma na iyon. Kahoy ang buong bahay at medyo creepy din yung vibe. Pero wala naman sa amin yung creepy vibe. Basta may matuluyan lang kami. Yung private room ang kinuha namin 3. Sama-sama na lang kami sa isang kwarto. Basta lang naman namin inilagay sa kwarto yung mga gamit namin tapos nag-ayos na kami para lumabas. Kung saan-saan kami napadpad noon, Sir Gimbal. Pinag-uusapan namin na sobrang saya namin at nakaya namin mag-eroplano ng kami lang. Lalo na si Camille na nahihilo sa eroplano kaya madalas ay katabi niya yung kaibigan naming laging may dalang efficacent oil. Panay din ang kuha namin ng pictures. Ang sabi pa namin ay sabay-sabay kami mag-upload sa Facebook para inggitin yung iba. Nagpunta pa kami noon sa La Baie Parisienne sa Cebu. According sa research namin ay mas maganda raw iyon sa gabi na siyang totoo naman. Sobrang dami naming nakuhang litrato doon. Siyempre, Sir Gimbal, hindi na namin pinalampas na uminom ng wine. Minsan-minsan lang naman kaya okay lang. First night namin. 10:00 na kami nakarating sa transient house. Gusto pang lumabas noon ni Presi at pumunta sa bar ngunit dahil pagod na kami ni Camille umayaw na kami. Wala rin siyang nagawa kung hindi ang ipagpabukas na lang yung gala niya.
Yung room po namin isa lang po yung bathroom at restroom. Yung pagpasok mo restroom, then yung bathroom sa dulo na may hati lang na salamin na sliding door. Ganoon po. So ito na nga, nauna na ako noon na maglinis ng katawan. Naligo na ako noon. Nakasara naman yung salamin na sliding door pero bahagyang nagbukas yung main door ng bathroom. Kahit naman kasi pumasok sila wala silang makikita. Yung bang sa loob kita ko sila pero sa labas ng salamin wala silang makikita. Or parang silhouette lang yung makikita nila. Ganoon po, basta habang naliligo nakakarinig ako ng ingay. Yung para bang nag-uusap pero yung ingay abot hanggang kabilang barangay. Ang ipinagtataka ko lang kahit anong ingay wala akong maintindihan sa pinag-uusapan nila. Naalala kong sinato ko pa sila noon kasi ang ingay po talaga nila. Uy guys, pakihinaan naman, sabi ko pa. Medyo malakas para rinig nila kasi nga nakasara yung glass door ng bathroom. Wala naman sumasagot sa akin pabalik. Tinapis ko na yung paliligo ko at nagbihis na ako. Inaasahan ko po na paglabas ko makikita ko yung dalawa kong kaibigan. Kaso nung lumabas ako wala naman sila. Nangunot yung noo ko noon. Wala palang tao Sino yung narinig kong sobrang ingay kanina? Napalunok ako noon ng sarili kong laway, Sir Gimbal. Pinilit kong iwaksi yung takot ko kasi naman ayokong takutin yung sarili ko. Ayoko rin naman maging dahilan yung takot ko para masira ang bakasyon namin magkakaibigan. Dumating na yung mga kaibigan ko after ng ilang minutes. Kumuha lang pala sila ng letrato ng buwan sa labas. Ang sabi pa, ang tagal ko raw kasi lumabas kaya iniwan na nila ako. Baka raw kasi umalis na yung buwan at magtago na sa mga ulap. Hindi ko po ipinapahalatang nainis ako sa sagot nila. Kasi naman kinikilabutan na ako noon. Kahit pa pinapatapang ko yung sarili ko. Humiga na lang ako sa kama at pumikit na. Maliligo pa kasi sila at ayoko naman silang hintayin pa. Hindi ko din alam kung paano ako nakatulog noon basta ang alam ko Sir Gimbal nagising ako noong may tumabi sa akin. Yung higa ko po kasi yung patagilid na higa tapos nakaharap sa dingding. Nakakumot din naman po ako noon pero hindi naman hanggang ulo. Noong may tumabi sa akin ay akala ko isa lang yun sa mga kaibigan ko. Ang kaso sobrang likot nito. Mula sa pagkakahiga ay umupo ito tapos hihiga ulit. Paulit-ulit iyon. Hindi ko pa rin sana ito papansinin kung hindi ito tumayo. Tumayo ito sa kama at doon na naglakad. Yung lakad niya mula sa paanan ko hanggang sa ulanan ko tapos bumalik ulit. Tapos malalaki pa yung hakbang. Sa gigil ko ay pupungas-pungas akong bumangon at sumigaw ng "Ano ba?" Bago luminguran sa likuran ko. Gulat na gulat ako noong makitang wala namang tao sa likod ko. Nagsiksika na kasi sa isang kama yung dalawa at magkayakap pa. Tulog na rin ang mga ito at napabalikwas pa ng bangon dahil sa sigaw ko. Alin ba yun? May halong inis na tanong ni Camille sa akin. Hindi naman ako nakasagot at nanlalaki ang mga matang inililigid ang paningin ko. Si Presi naman ay tinignan lang ako habang humihikab. Binalot ako ng takot, Sir Gimbal. Ilang beses akong napalunok ng sariling laway. Pakiramdam ko pinaglalaro na ako na kung sinong nilalang. Ilang minutong nakatingin sa akin ang mga kaibigan ko bago silang muling humiga ulit. Ako naman ay mas lalo pang isiniksik ang sarili ko sa pader. Ayoko kasing sabihin sa mga kaibigan ko ang nangyari dahil baka isipin nila na nag-iimbento lamang ako at nananakot. Umayos ako ng upo at niyakap ang sariling tuhod. Ingunugod ko rin ang mukha ko sa mga tuhod ko at nagkumot. Ilang minuto kong pinakaramdaman ng paligid. Ngunit wala naman akong naririnig na kung ano. Tahimik na ito na para bang walang nangyari. Hanggang sa muli akong nakatulog. Bigla na naman akong nagising dahil sa isang kalabog. Halos malaglag ako sa kama dahil sa pagkabigla. Napabangon din sina Camille at Presi bago inis na tumingin sa akin. Akala ata nila ako ulit yung gumawa ng ingay. Inabot ko ang phone ko at tinignan ng oras. 3:00 na ng umaga. Muling may kumalabog. This time mas malakas kaysa kanina. Napasigaw pa nga si Camille noon at napatayo. Nagtingin na naman kami ni Presi noon.
Nagkibit balikat ako ng pagtaasan niya ako ng kilay. Noong muling tumahimik parang may nag-utos din sa amin na higitin namin ang sariling hininga. Nagpapakiramdaman kami noon. Walang kumukurap sa aming tatlo. Muli kaming nakarinig ng ingay. Para iyong nanggagaling sa kabilang kwarto, yung katabi ng kwarto na tinutuluyan namin. Mula sa mga kalabugan ay nakarinig kami ng mga boses. Mahina lang yun nung una, ngunit nung tumatagal para silang nagsisigawan. May narinig kaming nagsasabi ng, "You don't understand me." Tapos ay nag-aaway na ulit sila. Nag-i-English yung isang babae habang nagja-Japanese naman yung isa. Natawa pa nga noon si Camille dahil paano raw magkakaintindihan parehong magkaiba ng lingwahe nilang gamit. Tumagal ng parang ilang minuto yung mga away nila bago muli kaming nakarinig ng mga kalabugan. Napatayo na kami ni Presi sa kama noon dahil sa narinig namin para kasing nagbubugbugan na sila. Yung bang makakarinig ka ng pagdadaing at mga mura. Hanggang sa nakarinig na kami ng sigaw na, "Help!" Nagpapanik na kinuha ni Presi yung phone niya at tumawag ng pulis. Iyon nga lang puro ring lang at walang sumasagot. Kinakabahan na kami noon. Do you think need natin na lumabas at katukin sila? Suhestyon ko, pero ang sabi ni Camille ay baka para madamay kami. Siguro naman daw ay may nakakarinig no na tauhan ng Transcend House. Nakarinig na kami ng iyak ng bata na siyang nagpakunot sa noo ko. Wala naman kasing bata kanina. Bakit ngayon meron na? Natataranta na rin kami sa mga naririnig namin. Para kasing nasasaktan na ng husto yung kung sino mang binubugbog. Nakarinig na kami ng, "Stop please and I can take this anymore." Hanggang sa nakarinig kami ng putok ng baril na siyang nagpatakbo sa dalawa sa katabi ko. Napaupo kaming tatlo sa kama at pilit sisniksik yung mga sarili namin sa dingding. Nanginginig kaming tatlo habang pilit na pinapakalma ang mga sarili namin. Nagyakapan kami at halos maiyak sa takot. Tumahimik ang paligid. Pati yung umiiyak na bata ay nawala. Ilang minuto kaming ganoon at pinapakaramdaman ng paligid. Wala na kaming naririnig pagkatapos noon. Para bang wala nang sumunod na nangyari. Kahit pa ang pagdating ng kung sino o kahit mga ibang nanunuluyan sa Transient House ay hindi na namin narinig na dumating. Akala ko nga noon ay may darating na mga pulis dahil sa pangyayaring pagputok ng baril, pero wala. Hindi ko maalala kung paano kami nakatulog ulit, pero noong gumising ako ay umaga na. Agad kami nagbihis na tatlo para lumabas. Nadaanan pa namin yung isa sa receptionist at sinabihan namin ang nangyari kagabi. Nagulat naman kami sa reaksyon niya, Sir Gimbal. Gulat na gulat kasi iyon at para ba siyang natakot na ewan, pero tumango lang ito nang sinabi naming nagtry kaming tumawag ng pulis kagabi, ngunit walang sumagot. Sinabi niya lang na okay raw at sasabihin niya sa management. Napakunot ang noo namin. Ano ang gagawin ng management at kailangan pang ipaalam rito? Wala bang nakarinig ng ingay kagabi bukod sa amin at hindi man lang nila chinek yung kabilang kwarto? Muli kami naglibot sa Cebu ng araw na iyon dahilan para makalimutan namin yung nangyari. Dahil nga bukas ay babalik na kami pa Maynila ay naisipan namin na sulitin ang araw. Nagpunta kami sa Museo Sugbo at Cebu Taoist Temple. Nang tanghalian ay kumain kami ng lechon. Kilala po ang Cebu sa trademark meat nitong lechon, kaya naman hindi na rin namin pinalagpas ang pagkain nito. Panay ang kuha namin ng pictures at video na siya naman naming sinesend sa group chat. Noong gabi sa bar na kami dumiretso. Ang plano namin ay magpaumaga na roon. Hindi ako nagkakamali The Socials ata ang pangalan ng bar na pinuntahan namin. Basta near Mango Avenue lang din po siya. At syempre kapag nasa bar hindi maiwasan na di mapasyat. Pero mild drinks lang naman kaya okay lang. Around 3 AM nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Camille. Paulit-ulit namin siyang tinatanong kung ano ang problema niya, pero sabi niya ay gusto na niyang magpahinga. Pumayag naman po kami at nagpatulong sa isa sa mga bouncer dahil halos hindi na kaya ni Camille maglakad. Nagtataka kami noon, Sir Gimbal, kasi ayos pa naman siya kanina.
Noong makarating kami sa room namin pinahiga na namin si Camille. Namumutla na kasi ito na para bang naubusan na siya ng dugo. Nagpatulong na rin sa akin si Presi na tanggalin yung sapatos ni Camille at itabi iyon. Tinulungan ko naman siya. Tinanong pa namin si Camille noon kung gutom ba siya pero umiling lang siya at sinabing hindi raw. Hinilot ko naman ang ulo niya habang pilit siyang pinapatulog. Yung posisyon po namin is naka-Indian seat ako sa kama habang nakahiga si Camille. Nakadapa naman si Presi at nagsisearch sa Google ng gamot sa sakit ng ulo. Basta po nagsiselfon siya ng oras na yon. Tahimik lang po kami nang biglang umupo si Camille. Pero ang weird po ng pagkakaupo niya kasi hindi siya tumukod para makaupo. Yung basta straight lang siya na bumangon. Tinitignan ko po siya noon hanggang sa makarinig kami ng kalabog. Malakas na kalabog. Naihagis ni Presi yung cellphone niya at napatayo naman ako sa kama. Isa pang kalabog ang narinig namin. Mabilis na tumayo si Camille at nagsalita. Nakunot ang noo namin ni Presi at nagtinginan. Noong una ay bulong lang ang sinasabi ni Camille hanggang sa palakas ng palakas ang boses niya. Doon lang namin na-realize ang sinasabi niya. Parang naulit lang. Isa ay nagja-Japanese. Napaatras kaming dalawa ni Presi. "You don't understand me." Nanginginig ang boses na sabi ni Camille. Naghihintakutan na napakapit si Presi sa braso ko. Nagsimula na magsalita si Camille ng kung ano-ano. Para ba itong may kaaway? Pero siya lamang mag-isa at siya lang din ang sumasagot sa sarili niya. Inutusan ko si Presi na lumabas at tumawag ng tulong. Ayaw pa sana niya akong iwan pero wala siyang nagawa ng pandilatan ko siya ng mata. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Sir Gimbal. Gusto kong hawakan si Camille pero natatakot akong baka magalit ito. Tumagal ng 5 minuto na nagsasalita si Camille hanggang sa nagulat ako nang sinambunutan na nito ang sarili habang sumisigaw. "Camille, stop!" Para akong nagkaroon ng adrenaline rush at bigla akong tumalon papakit ng kama at tumalon ulit pababa bago mabilis na lumapit kay Camille. Inalis ko yung kamay niya na nakasambunot sa buhok niya. Wala na akong pakialam noon kahit masaktan ako. Basta ay mapigilan ko si Camille. Pumalag ito kaya nagpambuno kami. Inikot-ikot niya ako na para bang isa lang akong papel na nakahawak sa likod niya. Sa sobrang lakas nga niya ay nabitawan ko siya. Ako naman ang sinambunutan niya. Sobrang higpit noon kaya naman napaupo na ako sa sahig habang inaalis ang kamay niya. Alam kong hindi na normal noon si Camille, Sir Gimbal. Hindi na rin normal yung lakas niya. Nanginginig ang mga kamay ko noon at pilit inaalis yung pagkakasambunot ni Camille. "Camille, ano ba?" Sigaw ko rito ngunit nang mag-angat ako ng paningin ay halos mahimatay ako sa nakita. Wala nang itim yung mata ni Camille. Purong puti na lang iyon. Nakangisi rin ito sa akin. Yung ngisi niya talaga ang nagpanginig ng kalamnan ko. Yung ngisi niya kasi, Sir Gimbal, yung labas pati gilagid. Basta nakakatayo ng balahibo kapag nakita mo. Inikot-ikot niya ako at itinayo gamit lang ang paghila niya sa buhok ko. Nanginginig ako noon sa sakit. Pakiramdam ko ay matatanggal yung buhok ko sa ulo ko. Si Camille. Nahihirapan na akong magsalita noon. Iniikot-ikot niya pa rin ako, Sir Gimbal, habang hawak pa rin ako sa buhok. Wala naman akong magawa kung di ang sumunod dahil kung hindi ay feeling ko mawawalan ako ng ulo. "Stop please. I can't take this anymore." Biglang bumitaw si Camille sa akin at sinambunutan muli ang sarili niya. Dire-diretso naman akong bumagsak sa sahig. Napamura ako noon sa sakit. Muling nagpaikot-ikot si Camille pero this time yung sarili na niya ang kaaway niya. Ang sarili na ang sinasaktan niya. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok yung isang babae na receptionist tapos ay si Presi. May kasunod silang 2 pulis na hindi ko alam kung saan ang galing. Tinulungan ako ni Presi na tumayo habang ang mga pulis naman ay lumapit kay Camille at hinawakan siya. Nagwala noon si Camille, Sir Gimbal. Nagsisisigaw ito habang humahagulhol.
Hindi naman natinig yung dalawang pulis at patuloy lang sa paghawak sa kanya. Kahit pa halata na nahihirapan sila sa paghawak kay Camille, pinipilit kasi nitong makawala at sumisipa sa hangin. Paulit-ulit din itong nagsasalita ng kung ano-anong lingwahe. May mga dumating pa nga na mga tauhan din ng transient house at inalalayan akong lumabas ng kwarto. May dumating din na pari at mga kasama nito. Hindi ko na halos maalala ang mga sumunod na pangyayari. Basta may narinig na lang akong bulungan na sinabing sinapian daw si Camille. Nasa labas lang kasi kaming dalawa noon ni Presi, kasama ang isang lalaki at babaeng pulis. Nakabukas naman ang pinto ng kwarto, pero yung pari lang na nakapasok lang ang nataraw namin mula sa labas. Naririnig pa rin namin ang sigaw ni Camille habang nagdadasal naman si Father ng kung anong dasal. Latin po kasi iyon kaya wala akong maintindihan. Paulit-ulit lang ang sinasabi ni Camille. Para pa rin siyang may kaaway at iba-iba pa rin lingwahe ang sinasabi niya. Nagsisisigaw siya at humihingi ng tulong. Ilang minutong ganoon lang ang nangyayari hanggang sa nagulat na lang kami at bumagsak na si Father. Nasa ibabaw na niya si Camille at pinagsusuntok siya nito. Tawa na rin ng tawa si Camille habang nakangisi. Napatakbo kami papasok ng kwarto. Tumulong na yung isa pang lalaking pulis sa dalawang pulis kanina para paghiwalayin si Camille at si Father na patuloy lang sa pagdadasal. Akin na to. Akin na ang katawan niya. Nakakapanindig balahibo na ani ni Camille. Ibang-iba na ang boses nito. Para bang nanggagaling sa malalim na hukay. Iba na rin kasi ang itsura nito kaysa kanina. Maputlang maputla na ito at may mga pasa sa katawan. Nangingitim na rin ang ilalim ng mata niya. Hindi naman siya pinapansin ni Father at patuloy lang sa pagdadasal. Nagyakap na kami ni Presi noon at halos maiyak-iyak na kami. Tawa ng tawa si Camille noon habang nanginginig ang katawan nito. Hanggang sa bigla na lang itong tumingin sa akin tapos ngumisi. Naistatwa ako sa pagkakatayo. Napabitiw din si Presi sa akin. Ikaw yung kagabi, hindi ba? Bigla na lang nakawala si Camille sa mga nakahawak sa kanya at isang kurap lang ay nasa harap ko na siya. Sinakal ako nito habang tinitignan. Yung mga mata niya ay kulay puti pa rin tapos yung ngipin niya ay puro dugo. Iniangat ako nito kaya naman napahawak ako sa kamay niyang nakasakal sa akin. No, Camille. Umawat din si Presi ngunit tinulak lang siya ni Camille gamit ang isa pa nitong kamay. Tumilapon siya, bumangga sa pader at napaupo sa sahig. Muling bumaling sa akin si Camille at hinigpitan pa ang pagkakasakal sa akin. Kumakawag ako ngunit hindi makawala. Dahil sobrang lakas niya. Lumapit na rin ang mga pulis sa amin at pilit akong inaalis sa pagkakahawak ni Camille. Nauubusan na ako ng hangin. Nanlalabo na rin ang paningin ko. Hindi pa rin tumitigil sa pagdadasal ang pari. Paulit-ulit itong nagdadasal ng Latin habang may hawak na krus at nakatapat iyon kay Camille. Nasa ganoong kaming posisyon nang bigla na lang bumagsak si Camille at ganoon na rin ako. Nasalo naman kami pareho ng mga pulis. Agad akong napaubo at naghabol ng hangin. Si Camille naman ay binuhat ng isa sa mga pulis para ilagay sa kama. Ilang minuto kaming natahimik bago may mga medic na dumating para i-check yung vitals namin at bigyan kami ng first aid. Nasa kama na noon si Camille at ginagamot. Habang upo naman ako sa sulok sa gilid ng pader. Tumabi sa akin si Presi at ngumiti. Hindi ko siya pinansin. Umaga na, aniya. Sumandal din siya sa pader gaya ko bago pumikit. Hindi na kami nakatulog kahit noong nagising si Camille at walang maalala hindi pa rin kami napanatag. Matapos mabigyan ng first aid ay tinulungan kami ng receptionist at mga pulis na makapag-impake. Binigyan din nila ng gamot sa sakit sa ulo si Camille bago nagpaalam. Pinag-pray over din kami ng pare at sinabihan na mag-iingat. Nagbigay pa ito ng calling card para kung may mangyari ulit kay Camille ay tawagan siya. Gulong-gulo noon si Camille, Sir Gimbal. Bakit daw may mga pulis at pare? Nung nag-check out na kami ay nakasalubong namin yung receptionist na nakausap namin nung nakaraan.
Yung pinagsabihan namin na may narinig kaming ingay sa kabila. Ngumuwi lang ito at bago nagbaw. Tinanong namin yung isa sa mga receptionist sa front desk kung anong meron sa room na pinag-stayan namin at sa room sa kabila. Ang sabi lang niya sa amin na hindi raw niya alam dahil wala naman daw nagkukwento sa kanya. At saka wala pa siyang 1 taon na nagtatrabaho roon. Tumango na lang kami at nagpaalam. Binigyan lang nila kami ng discount. Ibinalik nila yung kalahati ng pera namin. Nagbook na kami ng Grab noon kahit pa alauna pa talaga ang flight namin pabalik. Noong nasa airport na ay tinatanong namin si Camille kung ano ba ang nangyari. Ang kaso ay hindi talaga niya maalala. Ang pagkakaalala lang niya ay noong sumakit ang ulo niya ay nasa bar tapos wala na. Hindi na rin naman kami nakapagtanong dahil baka sumakit pa ulit ang ulo niya. Kahit noong bumalik na kami sa Maynila ay hindi na namin kinulit pa si Camille. Basta na lang namin siya hinatid sa bahay nila. Kinausap din namin ang mga magulang nila na halos kainin kami ng buhay nang malaman ang nangyari. Tumawag pa ito sa mga magulang namin at ang ending grounded kaming dalawa ni Presi. Pinilit din nila kami magsimba noong mga sumunod na linggo. Dahil din po sa nangyari ay matagal kami bago pinayagan na mag-travel ulit ng mga magulang namin. Dumating rin po kasi ang COVID-19 kaya naman na-stop ang mga travel goals namin magkakaibigan. Pero ngayon po ay balik na kami sa pagta-travel. Yun nga lang ay may mga restriction na. Katulad po ni Camille. Nagsimula na po siya makarinig at makakita ng kung ano-ano pagkatapos ng nangyari. Para pong dahil doon ay nabuksan ang third eye niya. Hanggang dito na lang po muna, Sir Gimbal. Maraming salamat po sa pagbabasa and mag-iingat po kayo palagi. Pa-shoutout na rin po sana. At mga kagimbal, bago tayo magtapos, nais ko lang din po i-shoutout si Ellie sa napakagandang istorya na isinend niya sa atin. At kung umabot po kayo sa part na ito ay sana po ay nagustuhan nyo ang kwento natin. At doon na po tayo nagtatapos. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin pong kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.